God bless po sa ating bilang preacher, Calvin. Purihin po ang ating pinakamamahal na pong Diyos sa tayo pong lahat mga kapatid ay manalangin sa ating pinakamamahal na pong Diyos at hilingin po natin ang gabay, basbas, patnubay ng ating pong dakilang Diyos sa ating pag-aaral ng kanya pong banal na salita sa mga oras na ito. So tayo pong lahat mga kapatid ay magkaisa pong manalangin. Praise the Lord. Opo, nakila at pagpapala po namin Ama, Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat namang banal, sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Kami po, O Diyos, na nagpupurit, nagpapasalamat sa paggabay. Patnubay niyo po, O Diyos, sa iyo pong banal na gawain. Mahal na Panginoon, simula po, O Diyos, pag-iimsi, pag-awitan ng Jupiter Song, Salim Song, at sa mga buhay na patotoo. Maging sa bahagi po, mahal na Panginoon Diyos, ng pagbibigay at higit po sa lahat sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita sa mga oras na ito. Gamitin mo po ang iyong pong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala at ikaw po ang maglagay ng mga salita na dapat ko po salitain dahil po sa ganang akin, mahal na Panginoon, ay wala po akong magagawa. Bless you po pagpalain ang aming pag-aaral sa gabi ito. Kung kami may nagkulang, nagkamali man ang bawat isa sa amin, patawarin mo po ang bawat isa sa amin at likhaan mo kami ng isang banal at malinis na puso. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Lahat po tayo sa praise the Lord. Praise the Lord at purihin po ang ating pagdakilang Diyos. God bless you po mga kapatid. Kayo po ay makabalik po sa inyo po mga inuupuan. Praise the Lord. At purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon bago po sa pagpapatuloy. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba at pagpaparangal ay tanging sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ganoon din po sa aking po mga kasamahang manggagawa sa basan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At sa lahat po ng ating po mga minamahal natin mga kapatiran at ganoon po sa lahat po ng ating po mga minamahal natin ng mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa ministeryong ito, isang mapagpalang gabi niyo sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At sa mga oras na ito mga kapatid ay buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Dito po sa Aklat po ng Roma, Kapitulo 15, ang talata po ay 13, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po dito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. The power of the Holy Ghost. Ang ating po pag-aralan, mga minamahal ko mga kapatid, ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So malimit nating sinasabi o malimit po nating naririnig sa sino mang mananampalataya, sa sino mang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos na sila po ay pinanahanan ng banal na espiritu ng Diyos. Amen. O nasa atin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. So unang-una, mga minamahal kong mga kapatid, yung tinatawag nating pananampalataya. Lahat po tayo mag-say praise the Lord. Kapag ikaw ay may pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid, hindi ho dito binabasihan yung sinasabi natin, ikaw ay may paniniwala o ako ay may paniniwala na, so ako ay pinanahanan na ng banal na espiritu ng Diyos. Sapagkat marami pong tao, mga kapatid, na may pananampalataya o naniniwala sa Diyos, subalit, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga lakad naman nila ay hindi naman po ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga laman ng isip nila ay masama, laman ng kaisipan nila ay puro hindi ho mga kapatid maganda. So ito po yung mga dahilan kung bakit pag sinasabi natin tayo po'y pinanahanan ng banal na espiritu ng Diyos, so unang-una mga kapatid nasa atin yung tinatawag na pag-ibig, kaamuan, pagpipigil at lahat ng mga masasamang gawa mga kapatid o mga masamang kaisipan, ito po ay dapat wala sa isang pinanahanan ng banal na espiritu ng Diyos. Amen.
So dito po sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, na nasabi dito ng banal na kasulatan, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan. Pag-asa, kagalakan, at ang sabi dito, at kapayapaan. So mayroon kang kapayapaan kapag ikaw ay pinanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? At ang sabi dito, pananampalataya. Hello? Lahat po tayo sa Praise Lord. So ang sabi dito, pananampalataya upang kayo'y mananagana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu o banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hello? Lahat po tayo sa Praise Lord. So ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, ito yung sinasabi po ng banal na kasulatan sapagkat ito po ay napakahalaga sa bawat mananampalataya, sa bawat naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So paano natin makukuha ang banal na Espiritu ng Diyos? Ito po ay hindi ho ibinibigay ng tao. Amen. Hindi ho tao ang magbibigay ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sapagkat sinubukan na po yan, mga minamahal kong kapatid, ng mga panahon ng mga apostol. Noong mga panahon ng mga apostol, mga kapatid, itong si Jesus na tinatawag na gumagawa ng mga milagro, mga minamahal ko mga kapatid. So, ang sabi niya, pwede bang bigyan mo kami ng Espiritu na yan? Bilhin niya. Hello? Sumalit, mga minamahal, mga kapatid, ang sabi ng mga apostol, sabi niya, hindi ito binibinta. Ang salapi mo ay mapapahamak na kasama mo. Amen. Ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi ito ibibigay ng sino mang tao. Walang iba ang makapagbibigay nito ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So makukuha natin ito sa paanong paraan. Mga minamahal ko mga kapatid, nung panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay binautismuhan. Saan po siya binautismuhan? Binautismuhan siya doon sa ilog ng Jordan. So ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, sabi po dito ng banal na kasulatan, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 3, ang talata po ay 13 hanggang 16. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Nang magkagayon na Panginoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang narapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayon pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang katulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Lahat po tayo mag-serve for us, Lord. Pumalakpag po muna lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, nasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay lumapit kay Juan doon sa ilog ng Jordan. So ang sabi ni Juan, mga kapatid, sinaway sa ni Juan, sa bakit ikaw ang naparito? At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, payagan mo ngayon, sapagkat ito ang nararapat sa atin, ang pagganap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat po kayo sa Praise Lord. So ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y binautismuhan. Mga minamahal ko mga kapatid, at nang siya'y nabautismuhan, doon po bumaba ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ang sabi sa kanya, ito ang kinalulugdan kong anak. Ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan. Amen? Lahat po tayo mag-serve, praise Lord. At noong mga panahon na yon, mga minamahal ko mga kapatid, nung matapos siyang nabautismuhan, doon siya nagsimulang mangaral. Hello? Doon siya nagsimula, mga minamahal ko mga kapatid, na siya po'y sinubok nito ni Satanas.
At ang sabi po ni Satanas, mga kapatid, doon siya po napangoon doon sa ilang. Ang sabi ni Satanas, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato nito. Amen? At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So ang pinupuntos dito ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid, ay walang iba ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat ang sabi nga mga kapatid, yung pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig sa pamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! So ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung sinasabi po ng banal na kasulatan, nung siya po'y nabautismuhan, bumaba ang banal na Espiritu, at siya po, mga kapatid, ay, ang sabi po dito, at nang mabautismuhan si Jesus at pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Amen. Saan po ito dumapo, mga kapatid? Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? So ngayon, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, dito po sinasabi po ng banal na kasulatan, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay binautismuhan. At ito po ay importante ang bautismo sapagkat dito po mga kapatid ko magsisimula yung ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, payagan mo ako ngayon sapagkat ito ang nararapat sa atin, ang pagsunod, pagtupad sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito ang nararapat sa atin. Amen? Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. So ito namang si Pablo, mga minamahal kong kapatid, noong mga panahon na siya po'y mang-uusig, siya po mga kapatid ko ay basagulero, siya po mga kapatid ay mamamatay tao. So, at siya po mga kapatid ay mayroon pong kapangyarihan na ikulong ang isang tao, mga kapatid, lalong-lalo na kung mga sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. So ano po si Pablo mga kapatid? Siya po ay mamamatay tao. Siya po mga kapatid ko, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ang ama ng lahat ng mga masasamang tao. Amen? Yun yung sabi niya. Mga minamahal ko mga kapatid. Subalit kung siya po'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon patungong Damasco, mga kapatid, so doon po nagsimula. Nung may nakita siyang ilaw. Yung ilaw mga kapatid, na nagpakita sa kanya at nasubsob siya. At sa kanya pong pagkasubsob mga kapatid, mayroon siyang narinig na isang tinig. At ang sabi niya, mga minamahal mga kapatid, yung mga panahon na yun, nasabi ni Pablo, sino ka baga, Panginoon? At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Kung tutusin, mga kapatid, ang inuusig niya, yung mga mananampalataya, yung mga sumasamba sa mahal na Panginoon, mga naglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos, o sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hello? So ngayon mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon kay Pablo o Saulo, noong mga panahon na yon, ang pangalan niya po ay Saulo. Ang sabi niya, ako ay si Jesus na iyong pinag-uusig. Ang pinag-uusig niya sino? Mga apostol, mga nangangaral na salita ng mahal na Panginoon Diyos. So ngayon mga minamahal ko mga kapatid, nung siya tawagin ang ating pinakamamahal na Panginoon, napakalaki po ng kanyang pinagbago. Amen? Hindi na natili yung sarili, yung dating siya. Nagbago siya, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat nung siya'y katagpuin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga kapatid, at naranasan niya yung banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ang nagbago sa kanya. Paano? Nung siya po, mga minamahal ko mga kapatid, ay nabautismuhan. Amen? Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. Okay, so ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 9, ang talata po mga kapatid, ay umpisan muna natin sa Gis.
Ang sabi po dito sa Aklat po ng Gawa, Kapitulo 9, ang talata po ay Gs. Ang sabi po dito, ngayon may isang alagad sa Damasco na nangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon, nasa pangitain, Ananias. Sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi ng kanyang Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangan na tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nangangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nangangalang Ananias na pumasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias sa Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga alagad, sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito, siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa kanya'y aking ipinakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na sa iyo'y nagpakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo at pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya nagtindig at siya'y binautismuhan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. Nagsimulang mangaral itong si Pablo, mga kapatid ko, siya po ay binautismuhan at nakatanggap siya ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Tandaan natin, bawat isa sa atin, mga kapatid ko, ay iba't iba po ang pagkatawag ng mahal na Panginoon. Amen. Noong mga panahon, yung iba sa atin tinawag dahil sa karamdaman. Ang iba sa ating tinawag, mga minamahal ko mga kapatid, dahil nainganyo lang, no? Nakita mga kapatid na ganito yung mga pagkakatipon. So kaya nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung iba naman mga kapatid, nakumbinsi naman sila dahil sa mga patutuo, dahil sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Amen? Kaya sila nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, at yung iba naman mga kapatid, kumbaga nag-observe lang sila. So, nagpatuloy sila hanggang sa naranasan din po nila yung himala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Subalit dito po sa buhay ni Pablo, mga kapatid, dating mang-uusig at dating masamang tao at mamamatay tao, mga kapatid ko, at ang sabi po ng banal na kasulatan, nung siya po'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa pamagitan po ng yung siya po'y habang siya naglalakad, may nakita siyang maliwanag. Nagliliwanag, mga minamahal kong mga kapatid. So ngayon, nasubsob siya, at yung kanyang mata ay nanlabo, nabulag siya. Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. So ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, yun yung isa sa sakit ni Pablo. Amen? So nung pinuntahan si Ananias, mga kapatid, siya po ay pinatong yung kanyang kamay doon kay Saulo. Mga kapatid ko, siya po ay nakakita. So may mga nalaglag, nakalas na mga parang kaliskis, no? Sinasabi po ng banal na kasulatan, o katulad ng kaliskis ng isda. So ngayon, mga minamahal kumatad, siya po ay muling nakakita. Hello? Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord.
At kung siya po, mga minamahal na kapatid, ay nakadama ng banal na Espiritu o siya po'y pinanahanan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon at siya po'y tumayo at siya po ay nagpabautismo. Lahat po tayo sa praise Lord. Ano yung kapangyarihang makukuha natin, mga minamahal kong kapatid, sa pamagitan po ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos? Babaguhin ka niya at ipapaunawa niya sa iyo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, mga minamahal kong kapatid, siya po ay nagpabautismo itong si Pablo. At nung siya po'y binautismuhan, mga minamahal ko mga kapatid, doon po nagsimula siyang mangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinatutuhanan niya, mga kapatid ko, na totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sabalit tanda po natin, mga kapatid, sa kabila na si Pablo po ay pinagpala, sa kabila itong si Pablo, mga kapatid ko, ay pinagaling, no? O gumaling sa kanya pong karamdaman, pero mga kapatid ko, hindi pa rin yun na nawala. Diba? Kasi nga, mga kapatid, tayong mga mananampalataya o tayong tao, subject po tayo sa tinatawag na karamdaman. Bakit? Ang sabi nga ni Pablo, maaari sana dukitin ang inyong mga mata at ibigay sa Kanya. Bakit? Kasi nga, mga kapatid ko, mayroon pa rin pong problema yung Kanyang mga mata. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal kong kapatid, sa loob ng isang araw, ilang beses siyang nananalangin sa mahal ng Panginoon para alisin yun sa Kanya? 3 beses. Di ba? Nananalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, sa loob ng isang araw, 3 beses na lubusang gumaling yung kanyang karamdaman, mga kapatid. Subalit, ano ang sagot sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, sapat na ang aking biyaya. Lahat po tayo sa praise Lord. Sapat na pala yung biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ano kailangan po natin? Ang kailangan po natin ay magpagamit at maglingkod ng buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So yun po yung ginawa ni Pablo. Mga minamahal ko mga kapatid, si Pablo po ay nagpatuloy siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat may mga pagsubok, may mga problema siyang pinagdadaanan, nananatili siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya nga siya, sabi nga ni Pablo, mga kapatid, no, araw-araw nababago yung physical nating katawan. Di ba? Pahina na pahina yung ating pong physical na pangatawan, subalit dapat yung ating espiritu, ito po ay lumakas ng lumakas. Amen? Kaya nang minsan, mga minamahal mga kapatid, pahina din po yung ating physical na pangatawan, ganun din po ang nangyayari sa ating pananampalataya. Diba? Ganun din po yan minsan ang nangyayari, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit ito ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noong panahon, mga minamahal kong mga kapatid, na kung saan itong si Nicodemo, sino dito nakilala kay Nicodemo? Taas yung kamay. Amen. Si Nicodemo ay isang Pariseo, leader ng isang relihiyon. Mga minamahal kong mga kapatid. So ngayon, ang sabi dito ng banal na kasulatan, itong si Nicodemo, lumapit siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong oras? Kung lumapit siya sa mahal na Panginoon, mga kapatid, wala hong nakalagay na insaktong oras, mga kapatid. Subalit, lumapit siya gabi. Bakit? Kasi takot siya. Takot na may makakita sa kanya, takot siyang isumbong, mga kapatid, o pulaan siya. Amen? So ngayon, ang sabi niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, Rabi, nalalaman kong ikaw ay isang guro na galing. Ikaw ay isang guro na kung saan walang makakagawa ng mga himala na ginawa mo maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Amen? So ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, ang sabi sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito ang sabi sa kanya, mga kapatid. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 3, ang talata po, mga kapatid, ay umpisahan natin sa 1. Ganito po ang sabi.
Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 3, ang talata po, mga kapatid, ay 1. Sabi dito, may isang lalaki nga sa mga Parisyo na ngalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbubuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakita sa anang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang isang tao kung siya matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat po tayo magsabing praise Lord. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, kahit may himala, kahit may pagpapagaling, kahit mga kapatid may healing na naranasan ng isang mananampalataya o ng isang tumatawag sa mahal na Panginoon, subalit mga minamahal kong kapatid, mayroon pong tinutukoy ang banal na kasulatan para pumasok ka ng langit. Amen? Para tayo po ay makapasok doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So ano yung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maliban na kung ipanganak kang muli. Maliban na kung ipanganak kang muli. Ngayon, ang sabi ni Nicodemo, paano bang maipanganak ang isang tao kung siya matanda na? Kung siya malam na, tigulang na siya. Babalik pa siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Lahat po tayo magsabi praise Lord. So hindi na. Amen? So ano ngayon ang kinakailangan? Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon kay Nicodemo, mga kapatid, ang sabi sa kanya, lahat po tayo magsabi praise Lord. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makita sa kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Kaharian ng Diyos. Hello, lahat po tayo magsabi praise Lord. Dahil nga po, mga minamahal ko mga kapatid, importante po yung tinatawag na ikaw ay maging born again. Yung born again na tinutukoy, mga minamahal ko mga kapatid, ito po ay hindi relihiyon. Kundi ito po ay relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos o sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw ay muling ipinanganak, ikaw ay binautismuhan sa tubig, ikaw ay ipinanganak muli. Amen? Kumbaga, mga minamahal kong kapatid, magiging sanggol ka. Hello? Lahat po tayo sa praise Lord. Yung sanggol na tinutukoy dito, mga minamahal kong mga kapatid, hindi yung sanggol mga minamahal kong mga kapatid na ipinanganak na bagong bata. Yung pagiging born again, ito po mga minamahal kong mga kapatid, ang tinutukoy ng banal na kasulatan para tayo po mga kapatid ko ay papasok doon sa kaharian ng langit. Amen? Lahat po tayo sa praise Lord. So ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. Itong tubig, ito yung bautismo. Bautismuhan ka sa tubig, ilubog ka, at ikaw ay bautismuhan, at sa iyong pag-ahon, mga kapatid ko, ikaw ay magiging isang born again. Amen? Lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, ito yung unti-unti mga kapatid, yung banal na Espiritu ng mahal na Panginoon Diyos,
ito yung unti-unting magbabago sa atin kapag ito ay nasa atin. Lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, nasabi ng banal na kasulatan at ang Espiritu ay hindi, pag ang Espiritu ng mahal na Panginoon ay wala, ay hindi rin po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil sabi dito, ang ipinanganak ng laman ay sa laman nga. At ang ipinanganak ng sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat po tayo sa praise Lord. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung ipinanganak sa laman, sa laman nga yon. Pero yung ipinanganak sa Espiritu, yung naging born again, mga kapatid ko, yun po ay panapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay sa Espiritu. Amen? So yan po ay napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay maging isang born again. So ang born again, hindi po relihiyon, hindi po pag-alib ng isang simbahan o ng isang relihiyon, mga kapatid ko, kundi ito po ay ugnayan o relasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Pag tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinaglingkuran mo siya, sinunod mo siya, mga kapatid, at sumampalataya ka sa Kanya, nanalig ka sa Kanya, ikaw ay magiging isang born again. So pag yung tinutukoy na born again, mga kapatid, nagkakaroon ito ng pagbabago. Amen. Lahat po tayo sa praise Lord. Kasi kahit saan ka naman pumunta, pwede kang gumaling sa karamdaman eh. Pumunta ka ng ospital, gagaling, tutulungan ka ng doktor para gumaling ka sa iyong karamdaman. So, painumin ka nila ng mga medisina. Di ba? Pupunta ka naman sa mga albularyo, pagagalingin ka nila. Amen. Hello? Pero mga kapatid, kung hindi ka naniniwala, hindi ka gagaling. Di ba? Pero, pag ikaw naman ay naniniwala din sa kanila, so, gagaling ka rin. Kaya lang, mga kapatid, ang isa sa hindi kaya nilang gawin, yung baguhin ang buhay ng isang tao. Amen? Lahat po tayo mag-say, praise Lord! Yung baguhin ang isang buhay na makasalanan. Diba? Yun yung hindi nila kayang gawin. Kaya nilang gawin, baguhin, kaya nilang pagalingin yung karamdaman mo, kaya nilang pagandahin yung katawan mo, yung physical mo, kaya nila yan, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit ang hindi nila kaya, yung baguhin ang buhay ng isang taong masama. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino yung kaya yan? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras na lumapit ka, sa oras na isuko mo yung buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, isang tiyak na bagay, babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon kung willing ka rin na magpabago. Amen. Tama? Lahat po tayo mag-say, praise Lord. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang sinumang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila ngayon ay pawang naging mga bago. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung lahat ng mga binago ng mahal na Panginoon, magsabing Amen. Magsabing praise Lord. So ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa city, ang sabi dito, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. So kinakailangan, mga kapatid, yun din po yung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon noong mga panahon na siya po ay lumapit kay Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan. So sabi niya, kailangan nating ganapin kung ano po yung sinasabi ng ano po yung nakasaad sa banal na kasulatan. Sapagkat ang pagganap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, yan po ang nakakapat sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, mga minamahal kong kapatid, dahil unang-una, nanampalataya na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangalawa, sumasamba na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at nagpabautismo na tayo sa tubig. At naranasan natin yung banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ano naman po yung benepisyo na makukuha natin dito? Amen? Lahat po tayo mag-say, praise Lord.
sa iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon, sa iyong pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa iyong pagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at naramdaman mo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, o pinanahanan ka ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 14 hanggang 16, mga kapatid ko, na ang sino mang pinanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, sila ay anak ng Diyos. Amen? Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. Sila ay anak ng Diyos. O dahil ikaw ay anak ng Diyos, so ano ngayon ang kailangan mo? Kailangan natin ay sumunod sa mahal na Panginoon. Amen? Di ba ang anak dapat sumunod sa kanyang magulang? So ganoon din po yan. Dahil anak tayo ng Diyos, anak na tayo ng mahal na Panginoon, dapat tayo po ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon kang buhay na walang hanggan. Palapangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo sa prosunod, mga tagapagmana ka ng ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na langit. Hello. Mayroon kang bahay doon na mansyon, mayroon kang bahay doon na hindi kinakalawang, at mayroon kang bahay doon, mga kapatid ko, na hindi masisira. Gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hindi gawa ng kamay ng tao, kundi gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panabangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Yan po, nababasa po yan, mga kapatid, sa aklat po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 1. Isang bahay na hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ito ay gawa ng Diyos na siyang magiging bahay mo. Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord! Pulihin po ang ating pinakamamahal na Diyos. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, tandaan po natin, ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Diyos, yan po ay isang napakalaking biyaya, napakalaking pagpapala, mga kapatid, na maganasan po ng isang mananampalatayang sumusunod sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po lahat ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. So ilapit natin sa mahal na Panginoon ang ating pong mga suliranin, ang ating pong mga problema, ang mga pinagdadaanan po natin. Yan po ilapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dahil ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kapanatagan ng lahat ng mga bagay, mga kapatid, yung pananampalataya, ito po ay kapanatagan sa lahat ng bagay na hindi natin nakikita. So hindi man natin ito nakikita, subalit ito po ay ating sinasampalatayanan. Ito po, mga kapatid ko, ay ating pong ipinagkakatiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Isang tiyak na bagay, mga kapatid, tayo po ay tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So tayo pong lahat, mga minamahal kong kapatid, ay tumayo at tayo po ay manalangin. Sa mga pupwede po lumuhod po tayo, lumuhod po kayo, at sa mga pupwede po tumayo, tayo po tumayo, mga kapatid, at tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. O mo dakila at mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Lord, hindi man kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, kami po isang basahan lamang na marumi. Subalit kami, O Diyos, ay lumalapit dyan sa trono sa biyaya, sa kalangitan. Humihingi kami, mahal na Panginoon Diyos, na iyong awa, na iyong habag, na iyong kapatawaran. Patawarin mo po kami sa aming po mga pagkukulang, sa aming po mga pagkakamali, sa aming po mga pagkakasala, mahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. Likhaan mo kami ng isang banal at malinis na puso, mahal na Panginoon. Makapatin niyo po, O Diyos, ng aming pong mga dalangin, ang aming mga pagsamo, ang aming pong mga kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon Diyos. Sa gabing ito magkaroon po ng katugunan at kaganapan, mahal na Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kami po lumakad ng ayon sa iyong kalooban, sapagkat kung sa ganang amin, O Diyos, wala kaming magagawa, mahal na Panginoon. Kaya ani pong inihiling, O Diyos, na sa araw-araw, i-guide mo po kami, samahan mo po kami. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon Diyos, na aming pong malampasan at mapagtagumpayan. Ano man pong atake ng kaaway sa aming pong buhay, mahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. O aming pong idinadalangin sa iyo, O Diyos, na pagpalaan mo po ang mga hanap buhay,
buhay, trabaho, negosyo na mayroon po ang aming pong mga kapatiran, mahala pa ng Diyos. Panghawakan niyo po sila na sila po'y manatili sa paglilingkod sa iyo, mahala Panginoon. At pauwi mo po, mahala pa ng Diyos, ang mga gawa ng kaaway sa kanilang pong buhay, mahala Panginoon Diyos. Hallelujah. Mga problema at pagsubok, panlalamig at panlulupaypay, o maging karamdaman sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng gawa ng kaaway ng Diyos sa iyong buhay. Pagpili mo po sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, lahat po tayo magsabing Amen. Sa lahat po, may mga taglay po na karamdaman, ipatong po ninyo ang inyong pong kanang kamay sa ulo. Ang inyong pong kaliwang kamay, ilagay po niyo sa parti po ng inyong pong katawan kung saan po naroon po ang inyong mga karamdaman. At tayo po muli po manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dakilan magpala po namin ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Lord, ano man pong gawa ng kaaway sa aming pong buhay, mahal na po Diyos. Ito may kahamdaman, ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, ubo, sipon o lagnat. Lahat ng kahamdaman galing sa ulo hanggang sa paa ay aming pong tinutunaw, winawasak at tinataboy sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ito po aming pong pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga problema at pagsubok, cast out in Jesus' name. Mga panlalamig at panilupay-pay, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay, sa bawat buhay ng iyong mga anak, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. God bless you po sa inyo po lahat mga kapatid. Tayo po tuloy-tuloy nasa ating mga announcement. Praise Lord. So magpatuloy po tayo mga kapatid maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tanda po natin, ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang po sa mga bagay na ating pong tinatangkilik. Amen. Amen. Ano man ang mayroon tayo, mga kapatid, lahat ng yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na dapat nating panaligan at sampalatayanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Okay, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At tayo pong lahat mga minamahal ng kapatid ay tumayo na at tayo pong magwakas na sa ating pinagpalang gawain. Praise the Lord. Okay. So, ating pong Brother J na manalangin po. Amen. Okay. So, tayo po mga kapatid ay manalangin po sa ating pasamantalang pagtatapos. O po nagilang magpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sumatamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon Diyos, sa dakilang pagkataon ay pinagkalumo po sa bawat isa sa amin na kami, O Diyos, ay nagkakatipon sa lugar na ito, mahal na Panginoon, upang ikaw ay aming pong pinuri, upang ikaw ay aming pong pinasalamatan, upang ikaw, mahal na Panginoon Diyos, ay aming pong sinamba sa Espiritu at sa katotohanan, mahal na Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat po ng mga kapatiran na naririto, kasama po namin, mahal na Panginoon Diyos, hallelujah, sa pag-iingat na ginawa po sa kailan, na sila po nakarating po na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon Diyos, at kami po sama-sama pong nagpupuri at sumasamba sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat din po, O Diyos, hallelujah, sa pag-bless at pagpala mo po sa bawat bahagi ng iyong pong gawain, mahal na Panginoon Diyos, simula po sa pag-MC, pag-awitan ng Jipol Song, Solim Song, at sa mga buhay na patotoo, at maging sa bahagi po ng pagbibigay, at higit po sa lahat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming po napakinggan at napag-aralan, mahal na Panginoon Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon Diyos, hallelujah, at amin din po pinapasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon, in advance, mahal na Panginoon, ang pag-iingat na gagawin niyo po sa lahat ng mga kapatiran na uuwi po sa kanilang mga tahanan, mahal na Panginoon Diyos. Ilayo mo po sila sa mga panganib, sa mga aksidente, mag-isa kapahamakan, at muli mo po silang ibalik sa araw po ng linggo, mahal na Panginoon. I-bless kami at pagpalain sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, lahat po tayo magsabing Amen. Praise the Lord. God bless you po sa inyo po lahat mga kapatid. Ang biyayang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon ay sa atin. Praise the Lord.
Gusto yung po kanina pa ni Gio. Gio? Ay, ni Gino. Gino? Oh, mga pangbaka nga mo. Ito po.